So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase itong napaka-solid na Samsung Galaxy S25 FE. Lalo-lalo na ngayon 2026, bagsak lang po ang price niya sa online. Tara, pag-usapan natin. So mga ka-J-Vlog, for today's video, another Samsung product na naman tayo na bagsak ang presyo ngayong payday. At ito ang Samsung Galaxy S25 FE. So itong smartphone na to ay yung Fan Edition nung 2025 at medyo hefty ang price nito. Ang presyo nitong SRP na siya sa market is 40,000 pesos. I think this is for the 8GB 128. Pero mga ka-J-Vlog ngayon sa online, and this is the 8GB 128 din. 27,000 pesos na lang siya sa online mga ka-J-Vlog, and 256 is 30,000 pesos. Again, mura nyo pa rin makukuha dito sa ating view products. Pag click nyo yung product link natin, bagsak presyo pa dyan ang Samsung Galaxy S25 FE. So ito yung pinaka-affordable way nyo sa S-series ngayon ni Samsung, ang Fan Edition, which is very powerful din naman yan na pinoprovide ni Samsung, na medyo merong mas colorful variants na parang A-series na pinaghalong S-series din yan mga idol. Yan yung Fan Edition nila na ngayon ay bagsak presyo lang po sa online. Again, 40,000 ng SRP, ngayon nasa 26, sabihin na natin 25 to 27,000 pesos na lang. So, kaya marami ring nagtatanong, Lods, maganda ba yung S25 FE? Na-review ko na siya last year at marami ring nagkaka-interest ngayong 2026 dyan, since yung S26 FE is matagal pa yan marirelease, mga October pa yan. Kaya it is the perfect time to purchase itong Fan Edition ng S25 kasi matagal tong masusupport ng OS update. So ayan na, sinabi ko na yan, OS update ang first reason nito why should buy. Kasi dun sa E-series, sinasabi promise time is nasa up to 5 to 6 years. Eto mga ka-J-Vlog, ang sabi 8 years OS update. Grabe, iPhone na siya, iPhone level na ito S25 FE. So pang matagalan talaga nyo magagamit itong device na to. At kumbaga yung mga kalaban nito wala nang update, siya may update pa rin. Hindi lang nagtatapos dyan, yung operating system niya is very reliable, very trusted, at isa to sa pinagkakatiwalaan ko talagang OS sa Android devices. Salamat yan sa kanilang Samsung Knox na very naka-encrypted talaga mga files nyo, secured ang mga files nyo dito sa Samsung Galaxy S25 FE. Hindi lang yon, doon sa OS nila is yung One UI. Doon sa One UI nila, napaganda ng mga AI features na mo-offer na S25 FE, as well sa camera, sa calls, sa translate, lahat mga ka-J-Vlog nandito na sa smartphone na to. And again, ulitin ko, ito yung pinaka-affordable way nyo para magamit ang latest and greatest ngayon na S-series ng Samsung. Second reason, chipset. Saludo ko sa chipset na ito, grabe. Alam ko yung iba disappointed sa Exynos, pero hindi ang Exynos can handle din kung anong makakaya din ng MediaTek or ng Snapdragon. Several times na ako nakagamit ng mga Samsung Exynos, especially sa mga older ultras like the S21 Ultra, S20 Ultra. Lahat po yan ay mga gandang mga performances. Ito, grabe, isa to sa, parang ngayon ko lang to nakita sa flagship or mid-range. Deca-core. Diba? Usually karamihan ngayon is octa-core, which is 8-core. Ito po 10 Deca. Diba? Napakalupit. Isa to sa magiging advantage na itong si Samsung Galaxy S25 FE. Yung kanyang processor can handle AAA games. Trust me, nag-game test ko na tong device na to at super ganda ng performance sa mga ka-J-Vlog. And when it comes sa clock speed, 3.2 GHz, 4 nanometer processor. Napakaliit ng processor niya, meaning power efficient lang itong processor niya na okay gamitin for gaming. Again, hindi lahat ng consumers naglalaro. Kung day-to-day task, longevity hinahanap nyo, social media, calls, text, Netflix,
para sa inyo tong S25 FE, trust me. Hindi po mabagal itong smartphone na to at matutuwa kayo sa performance niya. Third reason, display. Isa si S25 FE ngayon sa price niya na 20,000 plus na merong magandang display. Kasi yung mga ibang brands is AMOLED lang or OLED. Ito, Dynamic AMOLED 2X display. Grabe kung ano makikita nyo display sa S25 series. Syempre, S25 series naman to nandito na sa S25 FE. So, yan yung isang maganda talaga sa Fan Edition. Kung anong nakukuha nyo sa S-Series nila, nakukuha nyo rin sa Fan Edition, which is yung display neto mga J-Vlog. Sobrang vibrant, napakalinaw, napaka-sharp. Ayun na, nandun na. Talagang ma-appreciate nyo yung viewing experience dito sa device na to. 6.7 inches, punch-hole display, Corning Gorilla Glass Victus Plus protection, 120Hz screen refresh rate, Full HD Plus 1080p resolution, and a 1900 nits of brightness. So, napakataas ng brightness level na mo-offer ng S25 FE. Fourth reason, camera. Ang daming reason pero yung 5 na lang talaga yung susuksok ko dito. Camera mga ka-J-Vlog for a price tag na 20,000 plus, napaka-solid. Triple rear camera system, 50 megapixel main, 12 megapixel ultra-wide camera, and 8 megapixel telephoto lens. At ang maganda pa sa S25 FE, it can shoot 8K video recording. Sa front-facing camera is 4K 60 naman mga J-Vlog with 12 megapixel. Solid ang camera performance itong S25 FE nung nag-review ako. Ang linaw. Kung i-compare mo siya sa S25 Ultra, yes, nandun yung mamimit nyo naman yung expectation nyo sa isang S-series talaga na device. Flagship performance. Pero ngayon, 20,000 plus na lang siya. Biruin mo ang pinakamurang S25, which is yung base model, nasa 40,000 plus yan. Etong Fan Edition, nasa 20,000 plus lang, di ba? So, kung gusto nyo makakuha talaga ng murang S-series, eto na ang the best sa inyo. Kung gusto nyo makuha yung camera performance ng S-series, etong Fan Edition na talaga rin ang para sa inyo mga idol. Final reason mga ka-J-Vlog is the IP rating, form factor, and design. Napakaganda ng design nito mga ka-J-Vlog. Parang siniksik ko na doon sa last reason Ang ganda ng design niya. So tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ito yung S-series na pinaghalong A-series kasi yung A-series diba colorful variant or colorful fan color sila na meron dito sa S25 FE na design ng S25 series. So, yun na nga, halong A-series and S-series, etong S25 FE. Ang ganda ng color variation, maganda rin yung frame, aluminum siya, and syempre, yung kanyang rating or yung ingress protection. It is protected na IP68, water and dust resistant. Kung ano makikita nyong protection sa S25 series na hindi Fan Edition, nandito sa Fan Edition nila. Tapos nilagay nila sa 20,000 segment, saludo ako dyan. Kasi again, yes, marami ng mga mid-range na ganitong level na merong IP rating na matataas, pero meron pa rin mga mid-range smartphone na merong IP rating na mabababa na hindi pwede masubmerge sa water o IP66 below. Ito, ang pwede lang masubmerge sa water again ng mga smartphone is IP67, 68, and 69. So, si S25 FE is IP68 water and dust resistant. So, meaning pwede ito masubmerge sa water. Within 30 minutes, pwede nyo siyang gamitin for underwater shots. With certain deep lang po mga J-Vlog. So, yan yung isang magiging advantage din na itong smartphone na to. Meron siyang water protection na makikita sa mga older version, sa mga higher version ng S-series. So, yun mga J-Vlog, ang dami pa. Marami pa tong mga features na pwede natin makonsider. Pero, gagawa tayo ng ibang video about dyan. Pero ito yung 5 reasons. Yan yung 5 rason kung bakit napakagandang bilhin na itong smartphone na to. Huwag na kayo magdalawang isip pa hanggang sale siya. Grab nyo na yung chance yung makuha to. And for me, kung 128 lang naman din ang kukunin nyo, I suggest go for the 256 na lang. Mas better, mas may enjoy nyo, mas marami kayo malalagay na games. And I think for the price difference is 2 to 3,000 pesos naman. Kung meron kayong mga konting mas squeeze sa ganyang budget, go for the 256. And again, for the 256, siguro pwede nyo makuha to ng 28 to 30,000 pesos. Sobrang layo sa kanyang SRP. At syempre, meron pa tayong special voucher dito sa ating product link. So again, pag clinic nyo yung link natin dito, may magja-generate po na voucher up to 1 to 2,000 pesos of additional discount po yan sa mga consumers natin. So again, itong S25 FE is yung isa
sa pinaka malupit na smartphone ngayon 2026 na merong reasonable price ngayon. Again, yung SRP niya medyo nakaka-disappoint. Yan pa rin yung possible na pwede nyo makuha ang price sa mall as of ngayong 2026. Kaya sulat nga sinabi ko sa inyo, parati ko na-recommend itong online. No worries, official store po ni Samsung ang ilalagay ko dito, or yung mga backup na third party or yung mga backup na third party official shop, yung mga resellers natin, na yung mga shop niyan ay nakikita nyo rin sa mga mall. Pero dito syempre sa online, ababagsak presyo lang po sila. So hands down sa S25 FE, and hopefully nakatulong ito sa inyong buying decision kung naghanap kayo ng isang pangmalupitan, pangmatagalang mid-range smartphone ngayong 2026.